Posible nang makapaglaro itong si Lolo Bron dito kontra Utah Jazz bukas yan mga pare ko. Nasa questionable list na yan kaya may potential na makapaglaro na yan after ng isang buwang pahinga niya dahil sa injury. Ang Lakers may magandang run na nangyari sa Western at may 10-4 record sila. Pang-apat na seed ngayon habang walang Lebron kaya maraming katanungan mula sa mga media at mga analyst kung kayang araw na mas pagandahin pa ang takbo ng Lakers sa pagbabalik ni LBJ at makasabay ito sa bagong sistema, rotationing na ginagawa mismo ni Redick at sa duo ni Luka at Reeves at sa defensive style ni Marcus Smart at maging fit nga raw kaya to dito kay DeAndre Ayton. Maraming katanungan mga pare ko lalo na since practice, training camp at pag-uumpisa ng regular season hindi nga nakapaglaro itong si Lebron kaya malaking adjustment nga raw ang kakailanganin nito sa pagbabalik niya lalo na sa rotation at pwedeng magkaroon pa yan ng restriction nga raw. Nakikita kasi ngayon na pwedeng magkaroon ng tahimik na pagbabago sa offensive structure ng Lakers. At base sa NBA report, may posibilidad nga raw talaga na sa pagbabalik ni LBJ, hindi na more on pick and roll ang mangyari. May mga analyst din tulad nila Zach Lowe ang nagsasabi na ibang playing style na ang mangyayari sa Lakers na magsiset ng screen, mag-cut at gumamit ng mismatches sa post para hindi nga raw masira ang magandang flow sa backcourt duo ni Luka at Reeves. Kaya nakikita na ang pagbabalik ni Lebron pwedeng magdulot nga raw ng tahimik na shifting sa rotation kung sino yung magpi-playmaking o kung paano hahatiin ang touches sa opensa dahil tatlo na uli sila na maghahawak ng bola sa opensa. Dahil halos magkakaparehas talaga ng playing style yung mga to kaya magkakaroon talaga ang Lakers ng offensive load mula dito kay Luka, Reeves at LBJ sa starting. Sinabi naman ni Shaq kapag bumalik si Lebron, posibleng bumalik si Reeves sa corner. Ibig sabihin mas kaunti yung pagkakataon niyang magkaroon ng bola para mag-handle at gumawa ng plays katulad nung naraang season dahil nga siya yung third option lang. Habang wala si Lebron, marami kasing offensive burden si Reeves ang nasa kanya. Siya ay nagke-create, nagdadrive at minsan siya rin yung scorer kaya nakikitang mababawasan talaga yan sa pagbabalik ni Lebron sa lineup. Pwede kung ilalagay sa second unit si Reeves, siya mismo ang magiging primary scorer dyan. Magagawa ni Redick ang tamang rotation at role adjustment. Sabi ng ilang mga analyst, pwedeng gamitin si Lebron sa post-up cut plays at off-ball action para hindi ma-overload si Reeves at Luka sa dribbling. Pero kung hindi maayos ang integration, pwede nga araw talagang bumaba ang touches ni Reeves o mawala ang momentum niya bilang breakout player ngayon. Pwede din na bumagal ang opensa o mawala ng efficiency dahil sa overlapping roles. Depende sa kung paano magpe-play sila sa playoff. Kung magawa nilang balansehin ang roles at mag-depend ng maayos, pwede silang maging tunay na contender sa pagbabalik ni Lolo Bron. Pero kung hindi, may risk na maging unstable lalo yung rotation o maging limited pa ang championship window nila. Kumbaga, magkakandaleche-leche kung hindi makakapag-adjust ng mas maayos itong si LBJ sa rotation. Si LBJ kasi ngayon nakapag-participate na sa full 5-on-5 practice kasama ang Lakers. Ito yung unang pagkakataon mga pare ko na makapag-practice yan kasama ang buong team ng Lakers sa season na to habang nag-aantay na lang yan para sa first debut niya. Hindi pa sigurado kung makakapaglaro siya kontra dito sa Utah Jazz. Sinabi lang dyan ni Redick na to be determined itong si LBJ, meaning may potential na talaga yan na makapaglaro. After ng 5-on-5 practice nila, sinabi naman ni LBJ sa interview na parang bumalik nga raw sa pagkabata yung lungs niya. Parang nagpapahiwatig pa rin to na nasa prime pa rin siya hanggang ngayon. Hindi natin alam mga pare ko parang kalabaw lang talagang tumatanda. Parang nagpapakita nga itong si LBJ ng mataas na kumpiyansa sa pagbabalik niya sa regular games na to kahit nanggaling pa siya sa sciatic injury. Yan yung nakikita dyan kung bakit sobrang kumpiyansa pa rin itong si Lolo Bron.